Sa isang liblib na baryo, tahimik ang umaga. May hamog pa sa damuhan. At ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga puno. Naglalakad si Elias, 18 taong gulang. Payak ang lakad, parang sanay na sanay sa katahimikan ng lugar. Wala na siyang mga magulang. Lumaki siyang mag-isa sa isang simpleng kubo sa gilid ng bukirin, kasama ang hangin, lupa at mahabang araw ng pagtitiis. Ang ikinabubuhay niya'y pagtutulong sa mga kapitbahay. Kung maipapatrabaho sa kanya, pagbubungkal ng lupa, paghahakot ng kahoy, paglinis, ginagawa niya ito ng walang reklamo, buong puso, buong lakas. Bilang kapalit, binibigyan siya ng pagkain at minsan, kaunting salapi. Hindi sapat, pero sapat na para magpatuloy. Habang naglalakad pa uwi, dala ang maliit na supot ng tinapay sa kanyang bag, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Tahimik ang hangin. Ang mga dahon ay dahan-dahang sumasayaw sa simoy. Tila may lihim na ibinubulong. Lumapit si Elias. May halong pag-aalangan at pag-asa. Magandang umaga po, Lolo. Mahinahon niyang bati. Gumiti ang matanda, ngiting may lalim, parang may baong kwento ang bawat guhit sa mukha. Hindi na nagsalita si Elias. Kinuha niya mula sa supot ang tinapay at marahang iniabot sa matanda. Lolo, para po sa inyo. Sabi niya. Tinanggap ito ng matanda at tumango ng marahan. Sandaling tumahimik ang dalawa. Pagkatapos, dahan-dahang kinuha ng matanda mula sa kanyang bayong ang isang lumang mapa. Kupas at ilang ulit ng tiniklop. Dahil mabait ka, bata, may ibibigay ako sa iyo. Dito, may landas na magdadala sa iyo sa isang kayamanang matagal nang nakatago. Pero tandaan mo, hindi lang ginto ang mahalaga sa landas na ito. Napatingin si Elias sa mapa. Puno ito ng mga linya, marka at guhit, parang sinadyang lituhin ang sino mang susubok umunawa. Ginto po ba talaga ang nasa mapa na ito, Lolo? Tanong niya, may halong duda at pag-asa sa tinig. Ngumiti lamang ang matanda. Hindi lahat ng nakikita mo ay ginto, anak. May mga bagay na mas mahalaga kaysa kayamanan. Pinisil ni Elias ang mapa sa kanyang kamay. Ramdam niya ang bigat nito. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa misteryo at posibilidad na dala nito. Bago pa siya makapagsalita, nagpaalam ang matanda at naglakad palayo. Unti-unti naglalaho sa tanawin, parang bahagi na lang ng hangin. Si Elias, puno ng tanong sa isip ay naglakad pa uwi, hawak ang tinapay at ang mapa. Habang naglalakad, napapansin niya ang bawat sulok ng baryo, ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain, ang mga lumang bahay, ang mga tanim na palay. Parang ang mundo mismo ang bumubulong sa kanya. Sinundan ni Elias ang mapa. Tahimik ang landas, at ang bawat hakbang ay may kasamang pag-asa. Sa dulo ng lumang daan, naroon ang isang sirang kubo. Halos natatakpan ng damo at alikabok. Sa loob, may isang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang laman. Mga lumang barya, alahas, at mga gamit na may halaga. Sapat para magbago ang buhay ng isang taong matagal nang kapos. Hindi siya nag-atubili. Dinala niya ang kahon pauwi. Mula noon, nagbago ang kanyang araw-araw. May pagkain na siya palagi. Hindi na kailangang humingi ng trabaho sa iba. Tahimik ang kanyang pag-angat. Walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Isang hapon, habang nakaupo si Elias sa harap ng kanyang kubo, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, pagod ang lakad, gutom lang mga mata. Anak, pwede bang humingi ng kaunting tulong?
Napatingin si Elias sa loob ng kubo. Nariyan ang pagkain. Nariyan ang ginto. Pero nanatili siyang nakaupo. Pasensya na po. Wala po akong maibibigay sa inyo. Tahimik na tumango ang matanda at naglakad palayo. Naiwan si Elias nakatingin sa kanyang mga kamay. Puno, pero nanlalamig. Doon niya napagtanto. Noon, kahit kapos siya, marunong siyang tumulong. Ngayon, kahit may sobra, wala na siyang naibigay. Huminga siya ng malalim. At sa katahimikan ng hapon, naramdaman niya kung gaano kabigat ang kayamanang walang kasamang kabutihan. Ang kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng iyong naipon, kundi sa dami ng iyong naibahagi. Kapag pinili mong huwag tumulong kahit kaya mo, doon nagsisimulang mawala ang tunay na yaman.